napapansin mo, bakit laging ang puntahan ng mga bata ngayon ay coffee shop? Coffee shop. Talaga nausong coffee shop ngayon, no? Oo. Dati-rati pag gantong hapon, Biyernes, talaga ang diretso natin inuman. Alam mo na eh. Ang plano niyan, inuman na, no? Ngayon, wala na masyado. Kahit nga pag nagaya ka ng bata, wala na masyado nagiinom, no? Oo. Panay coffee shop na. Coffee shop. Tapos, hindi ko alam bakit ganun ka lakas ng dating no, sa mga bata yung coffee shop eh. Pero samantalang tayo dati, mga gantong hapon, uhaw ka na eh. Uhaw ka na, hindi sa kape, sa alcohol. Saka dati, marami talaga dito mga inuman. Sa square, ilan ang inuman. Sa square pa lang. Tapos nagkaroon pa ng mga may kambingan pa. Kambingan, siguro sa iba't ibang lugar ng Pilipinas may iba't ibang kambingan ng tawag eh, no? Kambingan ng inuman. Tapos maganda nun, iba-iba pang antas ng tao or generation yun nandun eh. May Kaya, boomer madalas nandun, may Gen X. saka para siya nagiging reunion or puntahan talaga ng mga alumni din, tapos sa mga estudyante, parang labo-labo dun, masaya. Nagkakasama-sama. Oo eh, no? Tapos parang, nga, parang may sense ng connection ka dun sa ibang generations pag nasa ganong setting ka. Pero ngayon, iba na eh. Panay kape-kape. Saka dati, hindi tayo gumagasto sa kape. Parang 3-in-1 lang, okay na yan. Parang sayang pera sa kape, no? Ano naman kasi ang kape? Yung kape ngayon, Oh. napakamamahal. Pangkain na ng isang pamilya yun eh, ng isang araw eh. Saka ilang 2 Grand Matador na yun eh. Puro inom eh. Inom pa rin eh. Hindi, lang kasi ang daming estudyante. Kaya nga eh. Pero maganda niyan. Total, narito na rin naman tayo sa UPLB. Okay. Puntahan natin yung mga coffee shop dito. Sige nga. Check natin yung mga nagsibulan at nagtayo na bagong coffee shop dito. Kung bakit mas trips ng mga bata na doon nagkakape o doon nagpupunta after ng klase. Ayun. O kaya bakit talaga yung puntahan nila, coffee Yun. shop. Pero tsaka, ang isa pang magandang hanapin natin na sagot doon sa tanong na yun eh, ang tanong na, bakit nga ba coffee shop ang go-to? What is this place? Christmas tree, nahanap kayo ni... Korean banga. What a place. Kaya ngayon, dapat nating alamin kung bakit puntahan ng mga estudyante or mga bata. Sabihin mo kahit yung mga millennial na tulad natin, yung mga coffee shop, imbestigahan natin. Usually kasi ang coffee shop, di ba, sa atin, nagsimula tayo, nung nagtatrabaho tayo, parang meeting place, parang formal meeting place natin. Parang out tayo, of reach mga place ahente. na nga yun eh. Para sa atin, mga coffee Pero shop. pag may meeting tayo sa client or may meeting tayo na parang business, usually doon tayo sa coffee shop. Nagiging formal. Pero ngayon talagang yung coffee shop naging na siya, parang Jollibee na. Ba't tingin nyo, bakit kaya uso ang coffee shop ngayon? Feel ko po kasi finals week, so marami ng kailangan ng caffeine para magpuyat, gano'n, para mag-aral. So, conducive yung coffee shop para sa pag-aaral? It depends po kung sa preference din ng isang tao kung ano siya. Like, kung mahilig ba siya sa Coffee caffeine, drinker. gano'n. Pero kayo, parang prefer nyo naman ata mag-coffee shop? For the place din po. For the place, may ambience siya na... Opo. Ano kayang meron doon sa coffee shop na yun? Nakaka-relax po. It's parang sometimes motivating din po when you see others na studying din. So parang nag-build niya yung Napapressure ka na mag-aral ka. Anong paboritong coffee shop? Anong paborito yung coffee shop dito sa Los Baños? Bittersweet. Bittersweet? Saan ba yun? Sa may FO. Sa FO. Sige ha, thank you ha, thank you. Sa atin, nung panahon natin, nagagamit natin for meetings. Sila nag-trickle down na rin sa kanila, nagagamit nila pag-aaral. Pero tama naman na talagang dapat sa UP nag-aaral ka. Hindi Oo, tama naman. Tayo ata talaga ang mali. Oo, kasi hindi naman tayo nag-aaral dati. Pero yung tanong ko nga ngayon, paano natin iimbestigahan? Sabi nila, pag-aaral lang yung sa mga dahilan bakit nagko-coffee shop. Ay, puntahan natin yung mga coffee. Paano nga, anong aaralin natin? Obserbahan natin sila.
nafe-feel ng mga kabataan. Pero parang iba nga rin talaga. Pero hindi, although sa US naman, ang nagpasimuno daw ng ganung trend, yung ganung trend, yung coffee shop Oh. na biniblame ng mga mas matatandang generation ay mga millennial daw nagpasimula nito. Millennial. Di ba? Pag Mukha millennial daw, iba daw yung ugali. Oh. Tapos hindi nila natitripan yung mga trip din ng mga matatanda na parang bruskuhan na galaw, na tulad ng, ewan ko, nag-iyosi lang, nagsusugo naman sa kung saan. Although dito nakikita mo naman eh. Meron pa rin pagsisila. Mga younger millennials siguro. Pero yun nga, tayo medyo ano na rin tayo, naka-adapt. May na-adapt din tayo kahit paano sa kanila. Tapos yung iba rin ka-age din naman natin. Kumbaga, tayo, meron din tayo mga parang kinakainis ba yung term o parang ganun, parang hindi pa natin masyadong tanggap o hindi Sa natin mga bata. Masyadong, di ba tinatawag na natin sila minsan snowflake, masyadong silang soft, gano'n. Tayo nga daw, yun eh, millennial snowflake daw. Nagpasimula siguro ng snowflake. Opinion ng broader media, din. Gano'n. Yung broader population eh, millennials ang snowflakes. Ang tingin ko dyan, tayo nagpasimula ng ganitong thinking eh. Tapos parang in-enhance na lang ng mga kabataan. Sa lang na mga kabataan. Mas nila. Mas dinamdam ang pagiging Pero alam ko na yung isa sa mga sagot bakit pinupuntahan ng mga Gen Z ito. ang coffee shops. Masarap na ito. Masarap na ito. Suwada. Cafe Drip Suwada. coffee Suwada. O, di ba dati nag-iinom tayo na may mga games din. O ngayon, nasa coffee shop, nag-games na. Hindi sa atin kasi dati sa bahay, sa mga apartment, sa dorm, doon natin ginagawa yung mga ganyang bagay. Sa kanila parang sa public place. So bakit kaya? Mas maaral na nga sila ngayon. Mas maaral na sila ngayon. Pero isipin mo kasi sa public place mo gagawin yung pag-aaral na tayo dati sa kwarto lang Saka dapat nag-aaral. mag-isa ka, ang hirap naman mag-aaral sa labas. Oo daming Hindi ka distraction. makaka-focus. Hindi, bad influence kasi tayo. Pag nakita natin yung huwag ka na mag-aaral. Tama sila, magpupunta sa isang lugar para mag-motivate sila. Mamaya na. Tayo, nade-demotivate tayo. Kasi ang yakag doon Nawawala pag yung motivation natin tama. pag-aaral. Ang yakag nung iba kasi pag nandun sa panahon natin, ang yakag nung iba pag sa labas or pag may nakita kang kakilala sa labas, ang yakag ay parang inom na. Bad influence. O kaya minsan may mga bad influence talaga na literal na huwag ka nang pumasok. Di ba? May mga ganun eh. Dito, kitang-kita mo yung difference kasi pag sila nagyayakagan, para aral. Tulad nga kanina, di ba? Yung Mga nakausap natin. Mas nakaka-motivate mag-aral. Parang tinanong bakit ang daming coffee shop eh. Dahil finals na pala ngayon. Kailangan nila mag-aral. Kailangan nila magising. Oo nga, kaya siguro kape. Para magising. Para magising. Para makapag-focus. Pero babalik pa rin ako dun sa Ang hirap naman mag-focus kasi sa public eh. Kanya-kanyang generations. Hindi, ikaw ba dati nung nakakapag-aral ka sa mataong Hindi lugar? talaga. Dapat ko, solid, mag-isa ako, madaling aral. Hindi, dapat tulog na lahat pag nag-aaral ako. Hindi pa pwede. Walang istorbo. Ibig sabihin, madali ka ma-distract. Oo. At saka, hindi. Pag mag-aaral, pag seryosohin yung pag-aaral, mag-aaral lang ako. Hindi na ako magpapadistract, hindi ako mag-aaral lang ako. Pero pili yung oras. Hindi naman sa mabilis ma-distract, pero yun lang yung choice ko talaga na hindi ako nagpapadistract, pero dapat yung scenario ko perfect para sa akin. Pero bakit itong mga bata parang hindi naman lang sila nadi-distract mo? Wala kanya-kanyang kanyang generation, kanya-kanyang Or tingin ko mali ratings. tayo ng pwesto. Kasi sabi nung interview natin kanina, di ba, may ambience. Parang walang ambience dito sa labas eh. Ito kasi drip coffee, iba yung ambience niya. Nasa parang outside. Ito yung mga tambayan after class. Ano tawag doon? Vibes dito, mga kwentuhan.
Ano tawag nung pandemic pagkain sa labas ka? Alfresco. Alfresco. Alfresco nga naman. Pero grabe tingin nila, no? Para makapagkape ka, 150. Hmm. Isang ano na to, kapresyo na nung lechon kawali silog sa Bat Cave ngayon. Hindi, compare mo dun sa panahon natin, yung 150. Aba, Ano na yun? 50. Ewan ko, hindi mo nga ako 15 nakakagastos. pansit kanto na Hindi yun. ako nakakagastos ng 150 isang kain. Malabo. Ano? Malabo. 150 isang meal, grabe. Sobrang ano yun. Tapos naman yung 150, 5 minutes lang. 150. Dapat inaano mo, enjoy mo. Kasi ang Masarap eh. coffee shop culture, medyo... Ganun ba tinatagalan yan? mo. Ganun ba yan? So, tatambay na. Sorry, hindi ako ganun eh. Pero, tatry ko ngayon. Kaya siguro nila, kaya mas mahal ang kape. Kasi part ng coffee shop culture, tatambay ka, mga hindi ka tulad sa fast food na pag bili mo, kakain ka, alis ka na. Dito, kaya medyo mataas yung presyo ng produkto kasi matagal yung May humagi nga dun sa feed ko ata na nag-explain tungkol dyan na parang kaya naman ganun yung mga presyo ng kape sa coffee shop tsaka sa mga iba-ibang lugar, minsan restaurant. Kasi hindi lang din pala yung food or yung kung ano yung sineserve sa'yo yung babayaran mo eh. May kasama ng ambience kasi Instagrammable ko no eh. Oo, kaya Laging ganun eh. Yun ang labanan ng mga coffee shop dito. Pagandahan, palupitan ng vibes. Iba-iba yung vibes. Yun ang manghihigit sa'yo. Tulad nito, may kakaiba silang vibe dito. Ang ganda nitong alfresco style nila. Naabutan pa natin tong building na to dati. Oo. Estudyante tayo, hindi naman to ganun. Saka ano lang to dati talagang parking. Parking lot lang nung apartment to, di ba? Kaya nga, O ngayon, ang galing. Na-convert nila as coffee shop. Wala na yun. coffee blends. Wala na yun dun. Wala na siya? Wala na siya, Second floor? Ewan ko lang, nasa second floor na. Pero dati di ba nasa baba yun? Entablado yun kay Ebe. Okay. Mas bago pala yun kasi sa coffee blend. Oo, mas Pinakaluma bago. yung coffee blend. Oo. College pa ako na. Ayun. Pero babalik nga ako dun sa yung Instagrammable na ganyan. Yun yung binabayaran ng mga tao, di ba? Sa gantong mga lugar. So kasi tingin ko kaya yung mga bata ay nakakapag-aral, nakakapag-focus o nagagawa nila yung mga bagay na kaya gusto nilang gawin doon. Kasi nga, parang nakaka-enlighten din naman ang mood nila yun. Pagka nakita nila maganda yung lugar. Kaysa naman umuwi ka, tapos kalat ka, puro tubal sa Saka kung di ba, saan-saan. sabi nga nila, hindi naman, ewan ko lang kung mayroon ding part nung, hindi naman depression or part na ganun. Parang masyadong silang pressured sa pag-aaral, tapos mag-isa pa sila, tapos dark, tapos gabi. Baka sumasama yung loob nila. Baka kailangan nila ng kasama, kailangan nila ng mga ganun. Pero kasama naman niya sa budget. Pero masisisi ko sa ganyan eh. Pagaling na rin kasi yung mga movies saka series. Oo. Ang ganda ng paganda, psychological na lalo ng psychological eh. So, baka sa kakapanood ng mga bata ng ganyan, ng mga gandang series na dark, papasok na sa isip nila yun eh. Pero, isang tanong, bakit? At pinapanood naman natin si Spider-Man, hindi naman tayo... Hindi, isipin mo kahit kasi bata tayo. Hindi mo natin ginagaya, Hindi naman kasi readily available sa atin yung mga magagandang series dati or mga palabas ng dati. TV lang tayo eh. Pero yun nga, napapanood naman natin si Spider-Man. Sinubukan ba natin maglakad sa ano? Oo, sinubukan natin. Hindi. Tsaka yung mga lumalabas na series ngayon, mas realistic kasi yung Spider-Man, paano naging realistic? Yung makakapag... Mag-ano ba ng web yung ano mo? Yung ibang web yung nalabas sa akin nung panahon na yun eh. O, tama. Hindi dito sa Realist. wrist. Ano yung wrist sa Tagalog? Pulso. Pulso. Pag-usapan coffee shop, pag nasa coffee shop ka, kwentuhan, chill. Dito lang pag nasa inuman. Hindi, coffee shop equals chill lagi eh. Talagang magiging chill yung usapan mo tuloy. Oo nga no? Tapos pag di ba? Coffee shop, chill. Inuman, wild. Well, tapos, saka medyo lumalabas din ang ano, yung mga gusto mo sabihin or yung
Hindi naman nagiging ibang tao ka, pero mas nagiging honest ka. Yan ang maganda sa inuman eh. Mas nagiging honest. Ganon rin kaya yun? So, hindi ba, or parang nare-resemble ba nun na parang hindi honest yung generation na mahilig sa coffee shop? Hindi naman sa hindi honest, pero minsan, ang maisip ko naman doon, ayoko naman yung word na nagmamataas, pero minsan parang Mas mataas ang nag-ano tingin. ng status ko. Kasi parang status ko pa nagkakapatid. Diba? Yun yung status pag nasa coffee shop ka, di ba? Oo. Ayun. Yun actually yung dating sa akin, nung yung panahon natin tapos may coffee shop na, ang nakikita ko lagi pag nasa coffee shop yung mga tao ay parang mas May mataas to. May mayaman talaga. Para magkape ka dati. Kaya nga Talaga mas mana yun. iba. Ngayon, normal na lang. Normal na lang kahit Bit-bit mo na lang. nakapagbahay ka, pwede kang mag-coffee shop. Although hindi mo pipiliin. Dami kasi. Pero meron na ako naisip na dahilan bakit nga coffee shop ang puntahan ng mga younger generations. Ano yun? Doon ko sasabihin sa next shop natin. Yeah. Grade natin sa drip coffee. Goods. Ano bang criteria natin? Parang para sa 150. Kasi ang nangyari din pati. Naging batayan talaga kasi na coffee shop. Prices, Standard. vibes. Siyempre, Starbucks. Ayun ang nagpasimula talaga ng coffee shop. Dito sa Era Pilipinas. dito sa Pilipinas eh. Pero sinasabi natin dati, mahal-mahal ng Starbucks, di ba? Ang pagpapansin mo yung mga presyo ng kape dito sa mga local coffee shops, gano'n na rin, sumasabay na rin eh. Kaya, Ganun na rin, oo. na-judge mo na rin kung ano yung sulit sa hindi. Pero itong Drip coffee? for 150 pesos, goods to. Kaya pala maraming tao dito. Nagkataon lang ngayon, hindi masyadong matao. Parang tatambayin ka lang doon sa Humanity Steps ng gatong Friday. Sobrang daming tao na nakaka-allergic na. Pero ngayon, mamimiss mo rin eh. Kasi parang hindi nila gawain yun, coffee shop na yung puntahan ng mga tao. Pati ko na nakikita yung kagulo yung napakadaming tao, no? Oo, yung 3 p.m. yung mga... Di ba dati sa Humanities? diba? Parang Ang daming tao. parang death marks na lagi. Lalabas ka lang ng ng room mo. Naula na. Wala na. Sa place po is 2 years, pero yung cafe po is 5 years. 5 years na po. Saan po na original nakapwesto? Sa may Kalamba po and sa may ano po. Anong flavor niyan? Mont Blanc. Mont Blanc? Ata, Mont Blanc ba? Tapos? Mont de Blanc kasi iniisip ko yun sa Friends eh. Anong meron sa kape niyan? May orange. Orange. Meron nga mga orange zest sa ibabaw eh. Di ba? Grabe no. Ano Ano tayo? ang innovation sa kape, no? Iba-iba na tayo ngayon. Di na to orange kasi na alam lang natin sa ESQ tsaka sa Tanduay ESQ tsaka Orange. Royal True Orange eh. Ngayon iba na to. Ganito Para na. maging unique ang kape, no? Dapat may ibang halo no? Kanya-kanyang pakuluto. Para puntahan na talaga. Tingin ko uy! Yogurty yung lasa. Yogurt. Ano ba to? Food review ba to? Orange, kape o yogurt? Parang may yogurt na eh. Labo na. May yogurt feels, yogurt aura. Aura farming tayo ngayon. Powerful. Gagawin Ano? natin. Coffee shop aura farming tayo ngayon. Ano? Kamusta? Ano siya? Hindi pang lahat ng tao. Acquired taste siguro to. Para sa akin okay to.
Hindi ko lang alam pa kung para sa'yo. Titigman ko. Tikman mo. Ano pa naman ako. Ano pa naman ng yogurt. Ba, dumalwa. Yun. Mukhang okay Parang naman nasahan ko din. Parang ano? Ayos naman. Parang hindi. Hindi ko pa alam eh. Hindi ko sinasabi di masarap pero hindi din. Di ba parang may Inaalam yogurt? ko pa. Oo. Yogurt. Oh, di orange nga. Lasa mo rin yung orange saka yung Oo. kape. Nakaiba rin talaga, no? Pati yung tawag dyan, pati yung paggawa ng kape, kakaiba na ngayon. Bittersweet nga eh. Dahil ngayon nasa ibang coffee shop na tayo, pwede na natin i-discuss yung isa sa mga rason bakit coffee shop ang puntahan ng mga bata or mga younger generation ngayon. Kasi isipin mo ha, ang mahal na lang ng lahat ng bilihin ngayon. Mahal ng bilihin eh. Oh. Hindi kumpara dati eh. Nakita mo nung kumain tayo nung isang araw. Nung lechong kawali, di ba? Times 3 na yung presyo as compared sa Mula nung dati. estudyante pa lang tayo. Oo. Ngayon, nag-times 3 na. Oh, times 3, di ba? So, In 15 years. kaya nga, so mas kailangan mag-strive ng mga bata. Mas ano sila, mas focus sila mag-survive for surviving life. So, kailangan nila, di ba? Kailangan nilang Ng mga bata o mag-aral. ng mga magulang nila? Hindi, kasi yung mga magulang nila, may narating na silang level eh. So, mas mataas na posisyon nila, mas mataas na yung sweldo. Ina-assume ko lang to pero I think gano'n naman yung logical na reasoning doon. Pero bilang bata ka, na simulan mo na yung mundo na ganito kamahal, ganito na yung presyo ng kape. Diba? Ganito na yung presyo ng lahat ng bilihin. I think, hindi ka na magwawalwal or magpapaka-wild. Mas magiging focus ka dun sa studies, etc. Pero, di ba relative yun? Kasi, halimbawa, nung time natin, lagi kasi kinikwento ng nanay ko yun dati, nagtitinda siya ng barbecue, turon, o kung ano man, na parang, tapos ang mga baon lang nila, piso, 50 sentimo. Oo. Kaya yung baon natin dati, o yung binibili natin dati, o kinakain natin dati, malaki na para sa kanila. So, hindi naman natin iniisip yung na mahal yung kinakain natin na normal. O, mahal siya, kung sa mahal. Especially sa atin na medyo gipit. Di ba? Pero, relative din eh. Tingin ko, kung capable silang bumili, hindi nila masyadong iniisip na mahal yung kape ngayon or Pero magandang point naman diba? yan. Parang pwedeng alam nilang mahal o pwedeng mag-strive pero bilang bata, minsan hindi mo na iniisip yun eh. Kaya doon nga, di ba, yung sinasabi natin kanina yung status. Minsan na pressure ka na makisama dun sa mga kaklase mo o classmate mo kasi yun yung uso eh. Coffee shop ang uso ngayon eh. Pwede yan, status. Kasi dati, Status na discussion. in a sense, swerte tayo kasi ang status natin dati nung estudyante tayo, full maging mahirap eh. Parang sama-sama tayo sa hirap eh. Masaya tayong mahirap tayo eh. Parang hindi nakaka-depress or hindi nakaka-disappoint magiging mahirap kasi nakakatawa pa minsan. Parang sinosurvive natin eh. Oo. Eh, ngayon parang may mga usapan na may peer pressure na biruin mo kung wala kang cellphone ngayon, estudyante ka, di ba, paano yun? Parang ang hirap. Oo. Kung hindi mo kayang makasama sa coffee shop, ewan, parang ang hirap din. Hindi, pero dun nga sa thinking na, o dun sa idea na parang, kaya coffee ang habol, hindi alak. Kasi yung coffee, mas nakakapag-focus ka, di ba? Kailangan mo mag-focus kasi nga, pahirap na, siguro naramdaman na nila, no? Mula nung bata pa lang sila, na pahirap yung buhay. Pahirap ang buhay. Di ba? Grabe. No? Pero ewan ko, ang biruin- ironic din eh. Kasi Kaya nga pahirap eh. na pahirap, pero coffee shop, ambience. Saka Mahal lang kung mahirap man yung, sa bagay, mahirap ang buhay in general or yung buhay sa estudyante. I mean, pamahal ng pamahal pala Okay, ang okay. lahat ng bilihin. Oo. Na tipong renta ng bahay, triple, quadruple ng
presyo ng rent dati. Pero, ayun nga, the more na mas maraming coffee shop, the more na mas maraming parang ganito na hindi mo naman kailangan ng coffee shop eh. Di ba? Kasi Hindi naman natin inabutan kailangan natin. Inabutan kasi natin yung panahon na hindi nga natin kailangan ng coffee shop. Bahay tambayan lang, yun lang okay na eh. Pero, ibig sabihin, kumbaga ano to, yung more than necessity. Want na siya talaga eh. Dito! Pala yun. Dito ko yun. Talagang want na talaga to eh. Parang mag-aaral ka, pwede naman sa mag-aaral. Sa bahay. Yun yung kasi yung tingin natin. Parang naging want na ito kasi inabutan natin yung panahon noon. Pero isipin mo sila, nabutan nila yung namulat sila sa gantong panahon na ito na yung norm. Ito na yung new normal para sa kanila. The new normal. Oo nga. Diba? Tunay na. Tapos isipin mo kasi, hindi naman ganun tumataas ang sweldo eh. Compared dun sa inflation ng lahat ng prices ng produkto, di ba? Hindi abot. Hindi pang abot. Oh, yung gap na ganun, napansin na siguro ng younger generation na, shit, kailangan kong mas mag-strive. Kasi ito yung trend. Kung aabot, Kaya? pwede, di ba? Kung 40 years old, 40 years old na ako, tapos ganito na yung presyo ngayon, ano pa kaya yung, kung umabot ako ng 40 years old, tapos ang presyo ng bata ako ay ganito na, ano pa kaya yung presyo noon? Sana, yun ang ano niya. Kasi assumptions pa lang natin yun. Oo. Kasi hindi mo rin maano. Kasi may mga usap-usapan nga, 'di ba, online or nakikita natin mga reviews na rin online, may mga articles na rin na ayoko namang gamitin yung term na mahirap katrabaho yung mga Gen Z, pero may adjustments na ngayon sa mga workspace with regard sa mga Gen Z, 'di ba? Medyo 'yan. Kumbaga, good and bad, may ano na sa kanila, medyo may sensitivities na in a sense na hindi ko sinasabing masama 'yun na dapat intindihin din yung in general yung mga tao, hindi lang yung mga boss yung iniintindi natin, pati yun sila. Hawa kasi sa mga group chat, yun nga eh, interesado talaga ako dun eh nung nabasa ko. Dapat daw sa group chat, dapat may smiley, wag nakaka-offend daw pag ang reply sa'yo ng boss mo is yung like lang, para medyo dapat daw iniisip na rin sila. Alam mo maganda, i-drop natin yung article dito siguro. Yan, para yan, mga ganun na may mga adjustments sa workplace ngayon, good and bad, yan. Kasi tayo, nung from boomer boss, millennial tayo, may mga hinanaing tayo, pero yun pa rin, parang tatanggapin natin kasi alam natin yung timeline natin, pagdating natin doon. Kumbaga may ladder kasi tayong tinitingnan dati, na sa ganito, pag gantong age, pag nag-strive naman ako, mararating ko naman yung ganong posisyon. Next time, ako naman yung magiging boss. Hindi naman ako magiging boss, pero meron akong way kung paano magiging boss. Kaya tinatanggap lang natin. Pero sila ngayon, talagang kapapasok pa lang sa workplace or kahit nga estudyante pa lang, 'di ba? May mga demands na sa society na again, not saying good, not saying bad 'yun, pero mayroon ng mga demands na intindihin din sila na ang opinion ko naman dyan, or theory ko man lang ba, ay siguro kasi matagal nang existing yung mga problema or flaws sa society. Sabihin mo sa workplace, sabihin mo sa within the family or within the society, ganun. Tayo mga millennials, tayo lang yung tolerant sa mga ganong flaws. Yung Gen Z siguro, dahil nga namulat na sila sa social media, nakasanayan na nila yung lagi silang online at maging parang mag-broadcast ng mga emotions nila na ganyan. Sila na yung parang hindi na nila kaya. Parang lahat din. Pero, naging vocal na sila. Pero may sense din naman or meron din namang argument na parang sobra naman, di ba? Parang biroy mo naman, okay lang. Tapos sensitive na. Tapos dapat yun, pag may tuldok yung sentence mo sa GC, parang medyo offensive daw yun. Oo, tindi, no? Ay,
Tapos, Meron nga ano, hindi, pag may, nakatawa pag kasi may, galing pag ako may sa'yo. question mark daw, Oo. bakit na parang kine-question? Oo. Di mo naman question. Siguro nasa overcorrection phase tayo. Yan yung gusto kong gamitin na term. Siyempre sila gusto namang maintindihan pero parang nagiging over nga naman. So dapat siguro magtagpo din. May overcorrection din na nangyayari. Kumbaga sa tinitimplang alak or tinitimplang juice, hindi pa naghahalo yung powder saka yung tubig. Mm. Naglalaban pa. Tubig at langis pa ngayon. Pero pag naghalo rin yan siguro sa susunod na generation. Ayan. Medyo malaki kasi yung ano talaga yung change nung from generation natin sa kanila eh. Talagang nagkaroon ng malaking Sa observation mo. Oo. kasi yung sa mga previous naman may transition eh. Alam natin na may transition eh. Natatanggap natin yung generation ng matatanda ano. Meron tayong mga hinanaing pero kung inaano na natin yun nga sabi mo nga tolerant or pero may transition naman. Alam na naiintindihan natin sila kung bakit gano'n. Eh ngayon talagang parang sila yung dapat intindihan agad natin sila. Hindi naman siguro sa pag-intindihin natin kagad sila. Yun na nga, kasi baka sobra na kasi. Baka sobra na yung parang flow doon sa society. Sobra na yung Oo. pag nag-like Kaya ka. parang yun nga, ano lang yun, parang tail end lang yun nung, or parang byproduct lang yung mga sinasabi mong pag-like lang, offensive na, etc. ganyan. Byproduct lang yun, mismong message nung generation nila. And I think dapat bilang tayo, maintindihan rin natin sila. Kasi tayo yung galing dun sa generation na tolerant eh. May natural way kasi tayo nangyari dati. Ang hirap din kasi yung ano eh. Halimbawa, hindi kasi tayo hindi pa tayo magulang kaya hindi natin masabi no. Pero kasi 'di ba, pag yung yung sinasabi mo parang pagiging magulang din yun eh. Na kung Tama. iintindihin natin sila, may proper way din ng ano eh ng understanding at ano eh parang pagtuturo tapos yung hindi naman brute ano man tawag doon, discipline saka Pagpapalaki in general. kasi pag masyado mong binibi sila, yun nga yun, nagkakaroon na ng entitlement eh. Nakikita mo rin naman talaga sa iba eh, na parang masyado nang entitled. Tapos yung iba, for example, yung mga nagpapasikat masyado sa Facebook, parang akala nila, pag nakikita nila yung mga ganun, gagawin na lang nila without regards na dun sa kung ano man yung magiging effect nun sa ibang tao. Parang, di ba, dapat may fine line din tayo na sineset lalo na sa kabataan eh. Kasi, ano pag bata ka, maras ka talaga eh. Dumaan nga rin tayo dun eh. Maras naman tayo eh. Gagawin yung mga gusto natin dati eh. Yun nga lang, syempre hindi broadcasted. Tapos tayo lang yung makakalam, tayo lang makakita. Yung mahirap ngayon, binobroadcast mo na rin sa iba. Eh, yun ang ano talaga. Kasi kumbaga sikreto natin dati yun eh, na alam natin, ikikwento lang natin yun pagtanda natin, tapos tayo lang may alam eh. Ngayon, ibobroadcast mo sa lahat na yung mas bata din sa'yo, pwede pang makita yun na, ay, okay lang palang gawin yun, okay lang palang gayahin yun. Eh, yun na yung parang medyo start nung society. Na, oo nga naman, habang sinasabi ko rin yun, oo nga, kahit pa sabihin ko na pang sa atin lang yun, kwento lang natin yun, eh, part nga rin naman tayo ng problem talaga din. Naging ano rin tayo. Two-way street naman yun pagka ganyan eh. Pero dun sa sinabi mo sa discipline, tama ka naman nga. Ang problema mo rin kasi, iba-iba naman kasi ng way para mag-discipline. Oo. ng iba-ibang tao eh. Tsaka, sabihin mong Gen Z din na ganyan, di ba? Ang Gen Z naman, hindi naman iisang ugali eh. Although na... May generalizations lang tayo. Oo. Kumbaga na ano lang siya, na ang tawag dito na collectively na describe lang siya na ganito. Pero meron namang Gen Z naman, parang ugali natin, tolerant. Meron din naman na Gen Z na yung sinasabi mo nga, yung sinosobrahan naman yung pag-overexpose sa sarili at mga experiences sa social media, di ba, sa pag-broadcast. Pero kasi, madaling mapansin ngayon na yung Gen Z ay sensitive. Kasi nga, marami na sila na ganun. Again, babalik ako doon sa point ko na baka nga kasi sobra naman na nga. Pero para siyang para siyang, ano tawag doon? Wave. May wave din ng mundo eh. Sigurado may mga naranasan din to dati. Parang may awakening phase ngayon eh. Nasa awakening phase tayo ng mundo eh.
Lalo na na may AI. Lalo na may kape. Gabi. Pag may pagkape, ganito yung mga usapan. No? Kaya siguro yung mga Mga kape, no? Gen Z, medyo nagiging ano sila. Kulang sila sa alak. Kasi pag alak yung ininom mo, pag nagkwentuhan kayo, hindi ka na nag-iisip eh. Parang Oo. emotions lang. Wala ka masyadong dinadamdam. Tapos, limot mo na yung sinabi mo. Kasi nga, Di ba? yun Wala nga. nang, walang natatatak sa'yo in a good way. Minsan, ignorance is bliss eh. Ang sabi nga nila, di ba? Parang ignorance. Pag masyado mong dinadamdam mo yung ano, dami mong pinaprocess, tapos nakakapanood, may Facebook pa ngayon. Eh dati Oo. pag nagiinom tayo, hindi natin alam yung Kaya sinasabi. nga. Tamo nga. Nagsasalita lang tayo. Kaya nga ito mo nangyayari nga sa pagkakainom natin. No? Ito, itong sa episode na to. Click nyo na lang po yun sa episode na yan. Yan ang nangyayari nung nag-inom ulit kami. Oo, di ba? Diba? Na parang, yun nga, tama ka dun sa, hindi mo nga maaalala yung, even though may pinag-usapan kayong meaningful, Oo. so, sa inuman na yun, Oo. malilimutan nyo eh, no? Saka ito pa nga. Sige. Pag kape ang, tamo, pinag-uusapan natin sa kape, yung, kumbaga yung current, saka yung future. Pero pag nagiinom, laging past. Lagi yung mga dati. Maganda dati, yan, no? Dati. Di ba? Parang walang ano, Walang progress. walang pressure. Walang progress. Walang pressure, walang ano. Bakit Ayun nga? nga Tama, eh. magandang point yan ha. I-ano mo yun, quote mo yun na, pagkakape, ang madalas na usapan, future. Kamustahan? Kamusta ka? Kamusta ang buhay-buhay? Tapos ano, kamusta ang mga plano mo sa future? Future, Ano, yan. Di ba naman kape-kape ka? Pero pag inuman, Pag-inom? di ba, pag medyo tama-tama na, talagang mga dati, mga reminisce. Tapos, kalokohan pa dati. Oo, Hindi yung mga, Kaya, seryosong nangyari nung past. kaya nga, di ba, sabi natin, kaya tayo nagiinom kasi masaya mag-inom. Yung magkape. Masaya naman. Anong so, Pero ikaw? hindi naman, magkape tayo, saya natin. Wala namang ganun. May nangyari na ba yun? Sobrang saya ko, magkape tayo. Yung, di ba, yung, diba? yung Hindi guest eh. nga natin nung isang episode, yung gusto, ang Maggatas. sinuggest gatas. Tara, gatas tayo. Oo nga naman. Hanggang pag-celebration, medyo, magkape, medyo chill tayo, kamustahan. Pero di ba, andito tayo, sa mga Bittersweet coffee shop, pinuntahan crumbs. natin yung mga coffee shop na ganyan. Bihira ako nakakita nung nakangiti Sa coffee na shop. grupo. Yun, kasi sinasabi mo sa inuman, di ba? Sayahan, Oo. ganyan, etc. Pag sa coffee shop nga, parang mga seryoso. May ano nga Nakayuko kasi, lagi may na ganyan. chill vibes. Lalo dito sa LB kasi, lalo na yung mga estudyante, nag-aaral nga sila. Pupunta sila sa coffee shop para medyo tahimik pero may kasama ka. Weird, no? Gusto mo tahimik pero may kasama. May kasama. So sana sa ginawa natin na ito, Coffee shop hopping. naliwanagan naman tayo kahit papaano. Ako, oo, parang, kasi ngayon na ulit ako bumalik sa ganito eh. Actually, hindi ko naman ginagawa to dati. Ngayon ko lang Pagtambay sa coffee shop? experience. Natambay kami ng mga pinsan ko, pero hindi yung parang isik mo talaga yung reason bakit ka natambay ng coffee shop. Talagang nakaka-relax nga naman ng pagtambay sa coffee shop. Iba talaga yung feeling, no? Para kang... Oo nga, oo, tama. Baka Lalo na kung may ganitong ambience. Baka ito talaga yung hinahanap nila. Inner peace. Inner peace. Dahil magulo na ang mundo. Bata-bata pa, inner peace na. Pero ganun talagang buhay. So dami nga kasi ng nararanasan nila sa social media. Kasi pag nasa social media ka, para kang immersed dun eh. Para kang nado na rin eh. So yung mga nararamdaman mo, pag kada scroll mo, medyo mabigat na yung dating sa'yo eh. Tayo dati eh. May impact agad kasi sa lahat sa'yo. Nung estudyante tayo, gigising tayo, tapos liligo, papasok, tapos kwentuhan. Ang talagang social life mo is yung mga kaibigan mo, orgmates mo, Hindi katatambay. media. Hindi media, hindi ibang tayo, wala kang masyadong balita. Madali ang buhay in a sense na wala kang alam. Kaya mas focus ka dun sa mission mo dito sa school. Hindi mag-aaral lang, di ba? Graduate. Ngayon, medyo Noon? dami ng ano. Oo. Sila nga, focus nga rin sila ngayon. Hindi nga eh. Kailangan nila ng coffee shop para mas makapag-focus. Kasi kailangan, Wala silang gano'n na ano sila, parang, okay, gets. consciously nila hinahanap yung focus. Kasi
masyado ng Magulo. magulo eh. Talagang magulo ako. Oo, paggising pa lang nila na parang tayo, 'di ba? Sira na agad yung focus natin eh. Sira na agad yung araw natin eh. Tayo noon, kumbaga, hindi yung focus natin hindi man talaga fully sa pag-aaral, pero ilan lang yung decisions na ginagawa natin sa isang araw. Ilan lang. Oo, nabanggit mo na yan sa previous episodes natin. Pero at least ngayon ay na-feels ko na na umara farming na tayo sa Horror farm. coffee shop eh. Ay, alamin mo. Horror farm. Or Dota yun ah. Hindi. Farming yun Hindi eh. pa rin ba? Wala ba oral? Umora farming na tayo sa mga coffee shop at least meron na tayong idea kung bakit. So, ano yung mga pinuntahan nating coffee shop? Wild Breads. Actually, sa Wild Bread, bumili lang tayo ng croissant, pero may coffee Croissant? din. May coffee din sila dito. May coffee din sila doon. Hmm. Tapos, drip coffee. Okay yung vibes Kaso sa may drip kape pa. coffee. Pero dito sa Lobat al alfresco. ayun, Lobat al fresco. Pero dito sa bittersweet, okay din dito. Ito naman, parang 215. talagang Calye feels pero solid. Pero maganda yung sa loob nila eh. Maganda yung vibes nila. Oo. Pero pinili lang namin dito sa labas kasi nahiya naman. Oh, pakita mo yung loob ng bittersweet. Maganda dyan sa loob. So yun, visit lang kayo sa mga coffee shop kung gusto nyo ng bliss. Sa bliss. Di, tsaka grabe nga yung mga coffee shop na competition na sa papa-aura farming eh. Aura farm. Yung di ba, yung Instagrammable shots. Ayun na nga kasi yung kailangan nila para makapag-attract ng audience. Meron pa ako yung na-discover, yung sa Santo Tomas, nasa bundok talaga yung coffee shop. Nasa Marimakiling na yung view. Grabe. May idea na tayo. Yes. Pwede rin mabago. Pero inom mo kape. Alak o kape? Inom na lang. Inom na. Alak pa din. Hindi kasi may ganda proper, yan. Kasi ganda yan. Pag sa inom, parang mas may bliss ako eh. Mas may bliss ka, nga. Di ba? Pag, biro mo mabubuhay ka, hanapin mo saya eh. Oo naman. Hindi yung focus eh. Pag yung focus para Hindi lang yung chill. mag-survive. Pero yung purpose mo para mabuhay, saya, di ba? So, alak. Depende lang talaga kung ano yung kinalakihan mo. Oh, unless meron kang saya sa achievement or sa success, siguro, ganyan. Kanya-kanya na lang, trip yan. So, thank you po sa pakikinig sa DJ Natives, kung saan ang kwentuhan sa inuman, well in this case, sa coffee shop, dadalhin namin online.